natin. Patuloy pa rin yung pag-iral ng southwest monsoon o habagat. Ito pa rin yung magdadala ng mga pag-ulat, malaking tsansa ng maulap na kalangitan, partikular na sa kanlurang bahagi ng Central Luzon, yung Bataan, Zambales, ganun din yung Batangas at Cavite, at ang nalalabing bahagi or malaking bahagi ng Mimaropa. Malaki din yung tsansa ng mga pag-ulan sa bahagi ng Western Visayas, Negros Island Region sa Visayas, at gayon din dito sa may Zamboanga Peninsula at BARM sa may area naman ng Mindanao. Ang nalalabing bahagi natin bansa, makikita nyo lalo na dito sa may Northern Luzon, halos walang masyadong kaulapan, ay inaasahan pa rin natin generally fair weather po sa nalalabing bahagi natin bansa, pero posible pa rin yung mga thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Makikita din naman natin, meron pong bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Meron na po itong international name na Nari. Isa pong tropical storm itong si Nari at nasa mahigit 2,000 kilometro east-northeast ng extreme northern Luzon. Walang magiging direktang epekto itong bagyong si Nari sa ating bansa at ito nga ay patungo na sa bandang Japan. Posible po itong maglandfall or tumungo sa may area ng Japan bandang araw ng Martes or Miyerkules. Ito pong Nari ay mula sa bansang South Korea, nang ibig sabihin po ay lili. No? At samantala naman dito sa ating bansa, meron pong cloud clusters o kumpol ng kaulapan dito sa may silangan ng Mindanao. Minomonitor po natin yan dahil posible itong maging low pressure area sa mga susunod na araw. At magbibigay po tayo ng update, partikular na nga dito sa cloud cluster sa may silangang bahagi ng Mindanao. Nakikita rin po natin mga kababayan, this week, lalo na bandang araw ng Huwebes, Biyernes, muling lalakas itong habagat, kaya posibleng maapektuhan na naman ang malaking bahagi ng ating bansa, lalong-lalo na sa may western section ng Luzon at Visayas. So magbibigay po tayo ng update, lalong-lalo na sa magiging taya po nitong habagat at itong kumpol ng kaulapan o cloud cluster sa mga susunod na araw.